Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Imagine we are now 8,324. Not only imagine, but this is the reality. We are now 8,324. Thank you so much, guys. God bless you all. Keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing this channel. I love you all. God bless. Mahal na mahal ko po kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Okay, sige, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Digong. Yan. Si Digong po, no? Okay, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan, former President Rodrigo Roa Duterte, hindi bumilib sa sinabi ni Bongbong Marcos, no? Si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa war on drugs at peace and order, no? Nakakaano talaga. Alam niyo po ba nung nakaraang administrasyon, nung administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagpapasalamat naman tayo, no, dahil naman, no, dun sa war on drugs, no, dahil nasaksihan ko po yun, no, naranasan ko po yun na yung mga matataong lugar at saka yung mga known for high crime rate ay talaga namang wala po, ang tahimik, sobrang tahimik. At saka yung known for drugs, no, diyan sa Pasay City, no, talagang nawala po, no. It's either namatay sila o nawala na po sila ng tuluyan o hindi kaya lumipat na po sila ng lugar at nagbagong buhay. Ayun po ang epekto ng Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa, no. Nakita naman natin sa datos, no, sa numbers, datos or numbers, na talaga yung pagbaba ng kriminalidad ay talagang nasaksihan po natin, hindi lang po sa isang lugar, kundi sa buong bansa, no? So panahon yon, sa 6 na taon na yon, may mga malalaking paggawaan o laboratorio ng iligal na droga ang sinalakay ng mga otoridad. So hindi rin natin masasabi na doon lang sa babae, no? Pero ngayon sa loob ng 2 taon, no, na pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, no, sa Malacanang at talagang pinamunuan niya ito, ay ipinagyabang niya, no, ang 44 billion pesos umano na halaga ng illegal na droga na nakumpiska, no, sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nako po, and yet, ito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, and yet in more than 71,500 operations, ang dami naman noon. Pero sa 2 taon, okay, it has resulted of more 44 billion pesos worth of illegal drugs sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kamakailan lang, nung nakaraang Lunes lamang, no. Pagmamalaki pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumaba na rin umano ang krimen sa buong Pilipinas. Nako po, ay nako. Pero we noted an overall decrease in crime rate and an improvement in crime solution efficiency, but this is not enough. Ito aminado rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito sapat pa, no? Yan ay according to our President Bongbong Marcos Jr., no? Bagay na hindi ramdam ng mga Pilipino. Tama po yun. Minsan, hindi rin po talaga nararamdaman. Baka hindi po safe, baka hindi po ganito. Bakit po? Kasi po may perception, no? May perception po na yung ibang mga nakaupo dyan ay gumagamit ng droga, no? Ito usapang ano lang po to. Hindi po to, dapat po patunayan, no? Patunayan na magpa-drug test, no? Tayo nga, pag tayo ay nag-a-apply, nagpupunta sa mga, nag-a-apply tayo ng trabaho, para tayo tanggapin ng tuluyan, ay nagpapa-medical exam tayo, no? Yung sa medical exam, kasama po dun ang drug test, no? Sa katunayan, ayon sa Forbes na isang magazine yata ito o isang organisasyon, ang Maynila ang pang-5 sa pinakadelikadong syudad sa buong mundo para sa mga turista. Ayun nga, diyan po tayo dapat po ang Maynila ay pamunuan ng isang matapang at lalaki, no? Lalaki na talaga in the past, napatunayan na natin na talagang halos gabi-gabi ay umiikot sa Maynila, no?
Tama yun, no? Ito, pangalanan na natin, si Isko Moreno yan. No? Pero dapat ang Pangulo ng Pilipinas, tutukad din ang Maynila dahil ang Malacanang ay nasa Maynila. No? Ito ay ang kabisera ng Pilipinas. Dapat ito ay malinis, free of crimes. Hindi lang po 1%, dapat 0% of crimes. No? Wala dapat, kahit ni pickpocket, wala. No? Dapat malinis yung mga underpasses na yan, hindi po dugyutin, no? Pupunta ka dyan sa Intramuros. Nako, ang pangit po ng Intramuros. Sinasabi ko po sa inyo, pumunta po kayo, I challenge you, pumunta po kayo dyan, no? O kaya, magbiyahe po kayo dyan at talagang pumunta kayo dyan, no? Mag-commute kayo, napakadumi, nabahain, napakadumi po, no? Samantala, hindi naman bumilib ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa huli nitong State of the Nation Address patungkol sa war on drugs at peace and order. Sabi niya, it's not how much or how many sacks, hindi yan ang pinag-uusapan sa droga because droga is being manufactured everywhere. Giit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama yan, no? Kahit nga sa bilibid ay talagang yari ito. Alam nyo, yari ang mga pamunuan, no? Pag ito si Sara Duterte nanalo, baka nga po yung biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Germany ay tungkol sa, di ba, di umano, parang nagpa-rehab, no? Rehab yata ang isang leader natin sa ibang bansa in the past, no? Bago mag-eleksyon, ay talagang siya, no? Kasi napapabalitang gumagamit, no? Gumagamit ng illegal na droga kung sino man yon, no? Tungkol naman sa tumataas na krimen na nagdulot sa takot sa mga Pilipino, tama po yan, no? Yung ibang mga kapwa natin Pilipino ay nararamdaman na nila ang takot, no? Takot na magbiyahe, takot na maglakad-lakad dahil nga po sa droga at sa kriminalidad. Sinabi ng dating Pangulo na sa panahon niya, mahigpit ang kanyang utos sa kapulisan na magtrabaho para sa kaligtasan ng bawat mamamayan, no? Ay kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga pulis, ayan, nakikinig yung mga pulis. You solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka na naman dyan, wala ka ng kasayang ng bayad, kalaki ng sweldo ninyo, no? Totoo naman, napakalaki ng sweldo ng ating kapulisan, dapat naman po magtrabaho sila. Hindi po ba dapat? Okay? Kaya po, yun, no? Ako, nararamdaman ko din po ang nararamdaman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa ganyan, no? Ngayon, alam nyo, ang biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Germany ay baka tungkol, no? Alam nyo na, baka siya mismo gusto niyang malaman kung ano nga ba dapat, ano ang pinunta ng isang leader dyan sa Europa noong bago mag-eleksyon noong 2022. Yan. Tandaan nyo, magkakampihan dalawang yan, pero recently, nagkahiwalay na. Kaya naman, parang gustong alamin ni Vice President Sara Duterte ang background ng kanyang partner in the past. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.